Good day mga kabicoming. Last year, my old friend Kuya Raf surprised me with this gift. It's a pair of old cleat pedals. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers sina Lakwat Serong Siklista, Warsaken Akanirin, AJ Kalunsag, Derayos Bikers of Kuwait, Lito Ramirez, Dico J, Joel Ibale, at kay Hustler Vibe. At shoutout din at special thanks kay White Mix Motovlog sa pagpapayar niya ng kanyang mga videos. Sa mga nais mong pa-shoutout, just comment down below #shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Siklista. Noong una, alam ko lang na cleat pedals ito, pero hindi ko pa alam kung anong klase. Ayon sa aking pagsasaliksik, ito pala ay Shimano PDA525 na nirelease ng Shimano 30 years ago, noong 1993. Sa itsura nito, mukha itong MTB pedals. Pero sa konteksto ng 1993 cycling, ito ay kadalasan din ginagamit sa road bike. Dahil noong panahong yon, Look pa lang ang naglabas ng ganitong road bike cleat pedals na parang SPD SL ngayon. In 1993, ganitong klase pa lang yung road bike pedals na inilalabas ng Shimano. Wala pa yung SPD SL type sa Shimano. So in 1993, this pedal is a road bike and a mountain bike pedal at the same time. Tama na ang history. Noong una ay may doubt talaga ako kung gagamitin ko ba ito o hindi. Dahil kontento na naman ako sa aking flat pedals at sa aking non-cleat shoes. Sa kabila ng pangungumbinsi ng ilan sa inyo na mag-cleats na ako. Dahil nga iba raw ang power transfer kapag naka-cleats. Hindi ko pa maintindihan yun noon kung bakit mas maganda ang power transfer kapag naka-cleats. Ang alam ko lang, kahit naka-flat pedals ka, basta stiff yung shoes na gamit mo, okay na yun. Isa pa, ilang beses na rin na-debunk yung sinasabing maganda raw yung hinihila mo rin o nagpo-pull up ka sa pedal stroke mo, hindi lang yung push down. Ayon sa mga experiments, walang benefits yung pag-pull up o upstroke sa pagpedal. Hindi raw yun efficient. Isang halimbawa ay itong na-publish na article sa PubMed, isang experiment on pedaling strokes. Ayon dito, 8 male cyclists exercise on a cycle ergometer at 90 RPM and 200 watts using 4 different pedaling techniques. Preferred pedaling, pedaling in circles, emphasizing the pull during the upstroke, and emphasizing the push during the downstroke. Ang resulta, when the participants were instructed to pull on the pedal during the upstroke, mechanical effectiveness was greater and gross efficiency was lower compared with the other pedaling conditions. Mechanical effectiveness and gross efficiency during the circling and pushing conditions did not differ significantly from the preferred pedaling condition. Kung titingnan mo ang graph ng experiment, pinakamababang efficiency ng mga humihila pataas o yung nagbibigay ng effort sa pag-pull up sa pedal stroke. Ang isa pang sinasabi nilang benefits ay ang stiffness ng pagpedal mo sa cleats. Well, stiff din naman ang aking non-cleat shoes. So pareho lang din. Ang nakikita ko lang talaga na benefit noon ng cleats ay ang safety. Dahil lang beses nang kumalas ang paa ko sa pedal habang nasa trails at tumama ang aking pedal sa aking shin na talagang nag-iwan ng malalim na sugat. Hindi lang ako, marami na nasugatan sa binti o sa lulot dahil sa natanggal ang paa sa flat pedals. Tungkol dyan, kailangan ko lang siguro mag-ingat na lang. At madalang na naman ako mag-trails. So flat pedals pa rin ako. Until a few weeks ago, inisip ko pa rin mag-cleats. Bakit? Para lang sa YouTube content at para hindi masayang ang iniregalo ng aking kaibigan. At habang inaaral ko kung paano mag-setup ng cleats sa sapatos, natutunan ko na kailangan pala ay i-setup mo ang cleats na ito sa iyong shoes in such a way na ang bandang dulo ng iyong metatarsal bones ay nakatapat sa spindle o axle ng pedals. Bakit? Dahil iyon ang optimal position ng iyong paa sa pedal. Dito ko palang na-realize kung bakit mas maganda talaga ang power transfer from your legs to pedals kapag ikaw ay naka-cleats. Itong optimal position ng aking non-cleat shoes sa aking flat pedals ay pwede ko naman magawa. Kaya lang, kapag ako ay dumadaan sa lubak o kahit nag-shift lang, ay nadi-displace pa lang aking paa from that initial optimal position. Ngayon, aking napagtanto, ang purpose pala ng cleats, aside pa rin sa stiffness, is to keep your feet onto that optimal position sa pedal. Kaya pala, mas maganda talaga ang power transfer kapag ikaw ay naka-cleats. Kapag ang cleats ay na-set up na ng tama sa sapatos, kahit gaano ka katagal pumipedal o kahit mag-shift ka at madaan sa mga lubak, kapag ikaw ay naka-cleats, ang iyong mga paa ay hindi maalis sa optimal position nito sa pedal habang ikaw ay pumipedal. Halos imposible yan sa flat pedals at non-cleat shoes. Alam ko yan. Every now and then, nag-a-adjust ako na nag-a-adjust ng aking paa sa aking pedal dahil madalas mawala sa tamang posisyon. Dahil sa lahat ng ito, I'm more than convinced na panahon na talaga para mag-cleats. So ikabit na natin itong mga pedal na to sa aking bike.
So ngayon, hindi ko lang ito gagawin para sa YouTube content, kundi para na rin sa better cycling experience ko. Sa susunod na video na lang natin ipakita kung paano setup ng tama ang cleats sa cleat shoes. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan o anumang suggestion, mag-comment na lang po sa ibaba. This is Becoming Cyclista. Please like this video, do not skip ads, and please subscribe. Thanks for watching.